Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta kayo mga kababayan? Sa gitna ng political circus sa Pilipinas, may isang linya na nag-viral. Tunay na leader, hindi kailangan ng attack dog. Pero ano nga bang ibig sabihin nito at bakit parang may digmaan sa pagitan ng Malacanang at ng Office of the Vice President? Ngayon sasagutin natin yan diretso, malalim at puno ng katotohanan sa susunod na ilang mga minuto i-unpack natin ang drama ng politika at ang mga isyong dapat ninyong malaman mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Kaya mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi at saan man kayo naroroon i-like, i-subscribe at i-share sa kanila po Target natin 100,000 subscribers. Okay kung ikaw ay OFW na gustong-gustong malaman ang totoong nangyayari sa bayan o isang kabataan na na-curious sa politika, itong video na ito ay para sa iyo. Ngayon, tatalunin natin ang mga kontrobersyal na issue mula sa pagtatalaga kay Attorney Ruth Castelo bilang bagong spokesperson ng Office of the Vice President hanggang sa mga banat ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero bago ang lahat, i-hit mo na yung subscribe button, i-comment ang tunay na leader at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Riyadh o Sydney. Kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. Ang linyang tunay na leader, hindi na kailangan ng attack dog, ay sinabi ni Claire Castro, isang opisyal mula sa Malacanang bilang tugon sa pagtatalaga kay Ruth Castelo bilang OVP spokesperson. Pero mga kaibigan, may mas malalim na kwento dito Sasagutin natin yan. Sino si Ruth Castelo at bakit siya pinili ni Vice President Sara Duterte? Ano ang sinasabi ni Claire Castro at bakit parang may personalan sa kanyang mga pahayag? At higit sa lahat, paano ito konektado sa mas malaking larawan ng politika sa Pilipinas? Maghanda na dahil ito ay isang roller coaster ng katotohanan at satire at policy breakdowns. Isang araw sa Davao City naglalakad si Vice President Sara Duterte. Kilala natin bilang Inday Sara, ang beloved ng Mindanao at ng Visayas nang biglang nag-viral ang balita. Si Attorney Ruth Castelo ang bagong spokesperson ng Office of the Vice President. Pero sino nga ba si Castelo? Hindi siya bagong mukha sa politika. Siya ay isang abogado na may malalim na ugat sa Davao, isang trusted ally ng family Duterte. Pero ang tanong, bakit kailangan ng bagong spokesperson? Hindi ba sapat na ang mga press releases ng OVP? Ayon sa mga ulat, si Castelo ay hinirang para maging boses ng OVP sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng kampo ni VP Sara at ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero narito ang kicker. Sabi ni Claire Castro, hindi kailangan ni VP Sara ng attack dog. Anong ibig sabihin nito? Ang attack dog ay isang termino sa politika na tumutukoy sa isang spokesperson na agresibong ipinapahiya o inaatake ang mga kalaban. Pero para kay Castro, si Castelo ay hindi ganito. Siya raw ay para sa facts, truth, and transparency. Kung hindi attack dog, si Castelo ano siya? Isang golden retriever ng katotohanan. Whoop, whoop! Pero seryoso mga kaibigan, ang pagtatalaga kay Castelo ay hindi lang basta personnel change. Ito ay chess move sa isang mas malaking political board. Si VP Sara na kilala sa kanyang transformational leadership sa Davao ay naghahanda para sa 2028 elections. At si Castelo, siya ang knight na maglalatag ng mga tamang informasyon o kaya magpapalakas ng imahe ni Sara bilang tunay na leader. Kung curious ka kung paano ito maglalaro sa 2028, i-comment mo sa baba. Team Sara ka ba o Team Marcos? At i-share sa mga kaibigan mo sa Dubai o Singapore. Ngayon pag-uusapan natin si Claire Castro. Ay, nako, kontrobersyal. Siya ang Palace Press Officer na hindi natinag kahit anong banat
ihagis sa kanya. Pero mga kababayan, narinig nyo ba ang kanyang mga pahayag? Sabi niya, hindi kailangan ni VP Sara ng attack dog. At pagkatapos banat ng banat sa mga isyong kinakaharap ng OVP. No, parang si Castro nagiging attack dog ng Malacanang, di ba? Oh, the irony. Okay, si Claire Castro ay isang abogada na naging vocal sa pagtatanggol sa administrasyon ni Marcos. Sa isang ambush interview, sinabi niya na ang pagtatalaga kay Castelo ay hindi para sa isang battle ng mga spokesperson, kundi para sa facts, truth, and transparency. Pero narito ang catch. Ang kanyang mga pahayag ay may bahid ng shade. Halimbawa, nung tinawag ni VP Sara ang administrasyon na bobo dahil sa mga issue sa personal trips, agad sinagot ni Castro na when emotions are high, intelligence is low. Ouch! Parang teleserye. Pero ang stakes, political power at public perception. Kung si Castelo ang golden retriever, si Castro naman ang chihuahua, maliit pero matapang. Pero seryoso, bakit kailangan magmalaki si Castro na hindi kailangan ng attack dog? Hindi kaya ito defense mechanism dahil natatakot ang Malacanang na si Castelo ang magpapakita ng tunay na kulay ng OVP. Ang tanong, sino ang tunay na nagsasabi ng katotohanan? Si Castro ba na parang laging handa sa press con o si Castelo na tahimik pa pero may malalim na plano? Ang tunggalian sa pagitan ng Malacanang at OVP ay hindi lang personalan. Ito ay tungkol sa power dynamics. Ang administrasyon ni Marcos ay nahaharap sa pressure mula sa ICC tungkol sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ama ni VP Sara. Ang OVP sa kabilang banda ay nahaharap sa impeachment threats dahil sa umano'y misuse ng confidential funds. Ang mga spokesperson tulad ni Castro at Castelo ay mga boses ng dalawang kampo at ang kanilang mga pahayag ay may layunin, kontrolin ang naratibo. Kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata ng Marcos Duterte saga, i-subscribe na at i-activate ang notification bell. Magpadala rin ng super thanks para suportahan ang aming research, lalo na kung nasa Qatar o London ka. Okay, mga kababayan, isipin nyo ito Noong 2022, si Marcos at Sara Duterte ay magkaalyado sa Unity. Pero ngayon, para silang mag-ex na nag-aaway sa custody ng Pilipinas. Ang tunggalian na ito ay hindi lang tungkol kina Castro at Castelo. Ito ay tungkol sa dalawang political dynasties na naglalaban para sa 2028. Okay, ang Marcos Duterte Alliance ay nagkakaroon ng cracks dahil sa mga isyong tulad ng ICC investigation sa drug war, ang West Philippine Sea dispute at ang impeachment case laban kay VP Sara. Si VP Sara ay inakusahan ng Makabayan Black ng misuse ng confidential funds noong 2022 at 2023 na tinawag nilang impeachable offense. Pero si Sara bilang dating mayor ng Davao ay kilala sa kanyang transparency at good governance. Sa kabilang banda, ang Marcos administration ay inakusahan ni Sara ng political attacks para sirain ang imahe ng kanilang pamilya. Kung ito ay teleserye, ang title ay Ang Huling Digmaan, Marcos versus Duterte. Si Claire Castro ang kontrabida na laging may witty comeback, habang si Ruth Castelo ang bagong bayani ng tahimik pero may malalim na plano. Pero sino ang tunay na bida? Ang sambayan ng Pilipino na laging napapagitnaan ng drama. Para sa mga OFW sa Saudi, Canada o Australia, mahalagang maunawaan ito. Ang labanang ito ay hindi lang lokal na issue. Ang ICC case laban kay Rodrigo Duterte ay nagdudulot ng international scrutiny. At ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nakakaapekto sa ating relasyon sa US at China. Ang mga spokesperson tulad ni Castro at Castelo ay hindi lang nagsasalita para sa kanilang boses. Sila ang nagpapaliwanag ng posisyon ng Pilipinas sa mundo. Okay kung OFW ka sa Dubai o Sydney, i-comment mo sino ang tunay na leader para sa iyo at i-share sa WhatsApp groups mo. Balik tayo sa linyang tunay na leader. Hindi kailangan ng attack dog para kay Claire Castro. Ito ay patama kay VP Sara. Pero para sa mga taga-suporta ni Sara, ito ay patunay na siya ang tunay na leader. Hindi niya kailangan magmalaki o mag-atake dahil ang kanyang track record sa Davao ay nagsasalita na.
Si VP Sara ay may malakas na record bilang mayor ng Davao kung saan siya naglungsad ng mga proyektong tulad ng biyaheng Duterte at Davao Life is Here. Sa kabilang banda, si Claire Castro ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagkontrol ng naratibo ng Marcos administration, lalo na sa gitna ng mga kontrobersyal tulad ng ICC at confidential funds. Pero narito ang tanong, sino ang tunay na nagsisilbi sa bayan? Ang sagot ay nasa inyo mga kababayan. Kung si VP Sara ay ang inday ng bayan, si Claire Castro naman ang ate ng lagi may opinyon. Pero sa totoo lang, ang tunay na leader ay yung hinintay natin sa 2028. Yung hindi kailangan magmalaki, magmura o mag-appoint ng attack dog. Kaya naman mga kababayan, maging matalino tayo sa pagpili ng susunod na leader. O kung gusto mong ipagpatuloy natin ang mga ganitong diskusyon, isubscribe na at magpadala ng super thanks para sa mga nasa Japan, UK o Qatar. Tulungan ninyo kaming maabot ang 100,000 subscribers. Sa loob ng ilang mga minuto mga kaibigan, tinalakay natin ang drama sa pagitan ng OVP at Malacanang. Ang papel ni Ruth Castelo at Claire Castro at ang mas malaking labanang Marcos Duterte. Si VP Sara ay nandigan bilang tunay na leader na hindi na kailangan ng attack dog habang si Castro ay patuloy na nagtatanggol sa administrasyon ni Marcos. Pero ang tunay na tanong, sino ang nagsisilbi sa bayan? Ang sagot ay nasa inyo, mga kababayan, sa inyong boto, sa inyong boses, at sa inyong suporta. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Dubai o Toronto. I-comment mo rin tunay na leader at magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming content. Target natin 100,000 subscribers, no? Para sa mga OFW at kabataan, ito ang panahon para maging aktibo sa politika, Dahil ang tunay na leader ay ikaw at ang sambayanang Pilipino. Hanggang sa susunod na video mga kababayan, natiling matalino, mapanuri at laging handa sa katotohanan. Salamat at magkita-kita ulit tayo at mabuhay ang Pilipinas!